Yung deklarasyon ng presidente, no more extension dito sa deadline dito sa deadline ng December 31 31. for consolidation. So anong mangyayari ngayon, Secretary, sa mga hindi pa rin mag-consolidate by December 31? Tama po na nag-declare ng presidente kahapon na sinusuportahan niya talaga yung ating PUP modernization program, and deadline natin talaga ng consolidation ay December 31. Yung mga hindi magko-consolidate ay automatic mawawala yung kanilang franchise, kasi meron tayong provisional authority lang ang na-issue, no? So pag hindi ka kasama dun sa isang consolidated unit, yung franchise ng unit na iyong minamaneho ay mawawala na, no? So meaning, hindi na sila makakabiyahe. Tama yun, Alvin. Hindi na sila makakabiyahe. Pero pag nagbiyahe sila, kulorum sila. Huhulihin So sila. paano yun? Ready ho ba ang gobyerno? Kasi pag tinanong mo si Moody, yung Piston at saka yung Manibela na ayaw nga mag-consolidate, pag tinanong mo sila, marami din daw silang miyembro. Kung hindi na sila makakabiyahe, ang maapektuhan po yung pasahero. Pasahero, tama. Ay, alam mo, Alvin, pinag-aralan natin mabuti yan. Hindi naman tayo gagawa ng programa, mag-i-implement kung hindi natin napag-aralang mabuti, no? Alam mo, sa buong Pilipinas, 70% na yung consolidation, by the end of the year, it will have a total of 70%, no? Kasi mayroon pang mga nakapending kami ngayon na around 15,000, no? And with the inclusion of this 15,000 nationwide, ay 70% na yung consolidated, no? So, yung 70% na yan ay sapat na para matugunan yung pangangailangan ng ating mga mamamayan, no? Opo. Paano po, Sec, pwede ba kayong mag-react dun sa sinasabi ng transport groups na ito, na apektado, na pinatay daw ng gobyernong ito ang kanilang kabuhayan? Hindi namin pinatay, no? Dapat sumunod sila doon sa utos ng gobyerno, no? Alam mo, yung prangkisa, hindi yan right, no? It's a privilege, no? Binibigay yan ng gobyerno. And binibigyan sila ng pagkakataon na gamitin yung privilege by following the program of government. Okay. I'll give you an example, Sec. Halimbawa dito sa, naalala ko dati nung nagtigil pasada, may part ng Novaliches na parang naparalisa ang partner dahil marami sa mga miyembro pala doon ay miyembro ng Piston. Oo. So partial paralysis o lahat na yan? Lahat, Lahat na. So for example, halimbawa lang hindi na sila babiyahe dahil nga ayaw nila mag-consolidate. Correct. Paano yung ruta na yun? Kung majority ng jeep... Sino ang pupuno? Kailangan may pumuno kasi may pasahero dun sa area na yun. Correct, yun ang tanong ko, paano mangyayari sa kanila? Alam mo, Alvin, yung mga ruta na yan, marami tayong mga ruta, no? Kaya nga meron tayo yung tinatawag na route rationalization program, no? Working with the local government, meron tayong tinatawag na LTPRP, no? Or local public transport route plan, no? Katulong namin ng local government, pinag-aralan namin yung mga ruta, no? And yung mga ruta na yan ay masiservisyohan yan ng mga existing operators, no? Kasi pwede nating habaan yung ruta ng mga nag-consolidate. In fact, yan na yung gusto ng mga nag-consolidate, no? Dahil magiging mas sustainable, mas profitable yung operations nila kung hahaba yung ruta nila, no? Kaya yun ang sinasabi namin sa mga participants, no? Pag nag-consolidate kayo at merong mga hindi nag-consolidate, pwede nating i-extend yung inyong ruta doon sa inyong franchise, no? Ayun. So ang ibig sabihin, ipamimigay yung mga ruta na yon, kung ayaw nyo, wag nyo, ibibigay natin sa may gusto, parang ganun. Tama ka, Alvin, no? Dahil yung sa totoo lang, may excess tayo ng jeep dito sa Metro Manila, no? Meron ngang ruta diyan, sabihin ko sa inyo, 5 kilometro lang pero 200 yung jeepney na nag-ooperate. So yun yung mga pwede nating bigyan ng extension coming from the other consolidated group, no? In fact,
magiging mas masaya yung mga consolidated group dahil mas hahaba yung ruta nila, no? And mas dadami yung kanilang pasahero. Okay. Yun lang Sec, naman, Sec, kasi Oo. ang importante dito yung pasahero partner, no? Tama Na kung ano man yung away ninyo, hindi kayo pagkakaintindihan ng mga Ayusin niyo sa operator, ano. ang mga pasahero ay hindi dapat maapektuhan. Yun lang, Sec, di ba? Tama ka, Alvin, no? Alam mo, hindi naman tayo nakikipag-away, no? Sinasabi natin dun sa mga operators, meron tayong programa para pagandahin yung inyong industry, no? In fact, sabihin ko sa iyo, Alvin, doon sa isang mga hearing namin. Kasi ang itong modernization na to, hindi lang naman operators and drivers ang kausap natin, no? Kausap natin dito yung mga pasahero, no? In fact, merong isang matanda doon sa isang hearing namin, sabi niya, kailan po pa ba ako makakatikim ng aircon na sasakyan, no? Matanda na ako, sana makasakay naman ako sa aircon na sasakyan. Kaya ito po ang tinitingnan natin ay para sa kapakanan ng mga mananakay, no? Alam niyo po, 70% na yung nagsusuporta, no? Yung 30% sila yung hindi sumusuporta. Ano naman ang sasabihin natin doon sa 70% na sumusuporta sa gobyerno kung ititigil na naman natin, hindi natin ipagpapatuloy itong ating modernization program. Opo. Sec, alam ko na ang presidente na mismo ang nagsalita. Sabi niya, ituloy na yan. Pero sa inyo, on your part, wala na po ba talagang last-ditch effort para ayusin itong mga 30% na ito? Magkaroon pa rin ng kaunting pag-uusap para kasi 30% din po yan na mawawalan po ng kabuhayan. That's almost a third. Correct. Yun na po, alam mo, Doris and Alvin, sabi namin sa kanila, ang LTFRB ay bukas ang opisina hanggang December 31, alas 5 ng hapon. Tatanggap pa rin kami ng application for consolidation, no? And maski halimbawa pong tanatanggap lang namin yon, no? Maski hindi pa na process, no? Ay i-consider na namin sila na interesado sila sa consolidation and bibigyan namin sila ng renewal ng kanilang mga prangkisa, no? Habang pina-finalize natin yung consolidation documents nila. Okay. Ganun So, po ka-open ng gobyerno natin. Opo. pero bukas po ay may tigil pasada ulit. Yung Meron, oo. Thursday, Friday yung piston po. Gaano tayo kahanda para dyan? Ay, handa po tayo. Kung handa po tayo ng December 31 na wala sila, handa na po tayo ngayon. No? Okay. So magpapakalat yan ng mga libreng sakay. libreng sakay. Oo. Well, not necessarily po, no? Kasi nga gusto rin nating makita na yung existing na mga sasakyan ay makakasapat, no? At kung hindi man, dahil hindi pa nag-i-extend yung kanilang mga ruta, nandyan po ang facilities ng local government, no? Facilities ng MMDA, ng Coast Guard, ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, no? So, nandiyan po ang facility ng gobyerno para maipagpatuloy yung serbisyo natin sa taong bayan. Okay. Sige, partner, okay ka na ba Ay, sa last na lang, jeep? meron akong nabasa tungkol doon sa ginagawang modernized jeepney ng Francisco. Less than 1 million na lang Oo, yan, partner. yun po Na-interview ba? natin dito. Oo, suportado po ng gobyerno yon, Sec? Alam niyo po, si Elmer Francisco ay ka-meeting ko po bukas. Ayun. Kasama namin ang LTFRB, ang road sector ng DOTR, no? And pag-uusapan namin tong kanyang proyekto, no? Actually, nakausap ko na ho siya, no? But patuloy yung aming pag-uusap, no? Ang sabi nga niya, meron silang itatayong facility sa Camarines Norte, no? Na makakapag-produce daw sila ng mga 10,000 units a year. Correct. And it will cost more or less ₱1 million lang, and electric pa, no? Yun ang gusto namin talagang masiguro na kaya nilang gawin, no? Kaya nga I'm meeting with him tomorrow afternoon po sa office ko. Less than 1 million yun, Sec. Inanunsyo nyo dito sa programa namin. Parang 985,000 for the first 1,000 customer. Parang ganon. Oo, tama. Tama ka, Alvin, no? Si Elmer, matagal ko na rin kilala yan, no? And siya ay isa sa mga heirs nung
Old Francisco Motors, no? Yeah. And very active din yan sa maraming proyekto. Kasama ko siya sa Rotary Club of Makati West, no? Tama, Ay, tama. very good, very good. Actually, Oo. pwedeng option yun, partner. Kasi yung Correct. iba, kung abot ng halos 3 milyon, yung ibang klase ng modernized unit sec, o di dito na sila sa electric, less than 1 million, mas madaling mura. hulug-hulugan. Oo. Tama yon, tama yon. And kung magkakaroon pa ng equity subsidy ang gobyerno, ay mas bababa Mas liliit yung... pa, oo. Yeah. Ang kailangan lang dito, retraining. Kasi syempre, iba naman yung pipihitin. Iba to eh. Una-una, aircon ito. Tama. Electric ito. So, kailangan yung driver na magmamaneho sec, ma-retraining siya. Kasi iba naman yung diesel run Ay, oo, jeepney. oo. Di ba? Tama ka, Alvin, no? Although nakikita ko naman na hindi problema yung training, you know. Kaya yan. Hindi naman napakahirap sigurong lumipat from diesel-powered vehicle to electric, no? Opo. Okay. Tama. O, other matters tayo, sec. Kasi may lakad dyan, partner eh. Ay, okay. Kailangan malis yan ng 6:45 sa bahay niya. Secretary, doon po sa pamasahe ng MRT, yan ba'y ma-approve before the year ends o next year na yan? Di ba Siguro humihirit next year. sila? Next year na yan, yung MRT3. Malamang next year na yan, Alvin. No? So hindi aprubahan this year yung dagdag pasahe. Oo. I understand ipipresent yan sa LRTA board, no? Pero siguro next year na lang natin na pag-usapan ulit, no? Opo. Ano nga po yun? Yung naaprubaha? Kasi naalala ko, parang nag-guest tayo ng part na may humihirit. MRT yun, sir, ang humihirit. Yung LRT aprobado na. Yung LRT1, aprobado na yan. No? Yung LRT3 kasi, dapat sabay-sabay yan. No? Ang naging problema ay nagkaroon sila ng some technicality doon sa submission nila doon sa railroad regulatory units natin. No? And since tingin ko naman kaya pa nilang mag-operate, no? Even although kailangan nila talaga ng increase, no? Hindi naman sila masyadong mahihirapan kung hindi natin ibibigay kaagad yung fare increase na hinihingi nila. Okay. So kakayanin na na lang, first quarter next year na lang. Most probably, Alvin, first quarter. Sige. So Meron set pa aside yan. Sige pa, go. Other matters ulit. Sir, malapit na ang Pasko. Ano ho ang kahandaan ng ating departamento sa dagsaan ng mga pasahero sa ating airports at mga seaports? Ay, alam mo, Doris, every year handa tayo diyan sa mahabang bakasyon na yan. Ano? Kung handa tayo doon sa ibang mga long weekends, no? Mas pinaghahandaan natin itong Pasko at Bagong Taon na biyahe. No? Correct. In fact, by December 15, no, yung Philippine Coast Guard natin will be all over the Philippines. No? Meron kaming mga naka-assign na mga tao sa mga seaports. No? To see to it na yung mga lalabas na mga biyahe ay na-inspect, nagkaroon ng inspection. No? In fact, nung last week, I had a command conference of the Philippine Coast Guard and pinag-usapan namin yung readiness natin for this Christmas season. No? Pinakita nila sa akin yung mga capabilities nila in terms of, halimbawa, yung magkaroon ng problema na may bomba. No? Merong pinakita nila yung capability nila, yung mga bomb experts nandoon. No? Yung kanilang mga equipment, pinakita nila sa akin. No? Yung in terms naman of halimbawang search and rescue, kung magkaroon ng problema, kaya nandun din. No? Meron tayong enough na tinatawag na floating assets. Meron tayong enough na air assets, no? Kung sakaling magkaroon ng problema. Yan ay sa maritime sector natin. No? Sa airport naman, no? Ready ang Manila International Airport Authority, no? In coordination with the other stakeholders, nag-usap na kami na ayusin lahat yung mga pangangailangan ng mga pasahero natin dito sa Manila International Airport. No? Pinagbawal ko din po na magkaroon ng mga bakasyon yung ating mga employees na involved directly sa operations. No? Ganon din po dun sa mga other airports. Ang nagpapatakbo naman po niyan ay ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Opo. No?
ready na rin kami. No? Siguraduhin natin na yung ating mga assets, ating mga equipment ay nasa ayos lahat. No? Ganun din po yung sa mga ports, aside from Coast Guard, yung Philippine Ports Authority ay nagtalaga rin ng kanilang mga employees to see to it na mapangalagaan yung mga pangangailangan ng mga pasahero sa lahat ng ports, no? Dito sa Pilipinas. No? Sa bus naman po, yung ating road sector, ang LTFRB ay nakikipag-coordinate sa mga bus companies, no? To see to it na merong available units, especially po yung mag-start ng December 20 to 24. Ayan, Opo. oo. Kasi yan yung pinaka-peak of the Marami. peak natin yan. Ano? Ganon din yung pagdating ng bagong taon at pagkatapos ng bagong taon. No? Ayan. Ang mga airlines naman po, I had a meeting with them, no? And nag-usap kami na siguraduhin natin yung mga schedule natin ay matugunan. No? See to it na merong lahat available aircraft, no? Doon sa mga tinatawag natin na published schedule. No? Kaya ready po tayo. Ready ang Department of Transportation na tugunan yung mga pangangailangan ng ating mga mananakay. Very good, very good. Okay. Nako. May pahabol pang isa, Sec, yung tungkol sa bidding ng operation and maintenance ng NAIA. I-extend nyo ba yung deadline? Nakita ko yun sa Inquirer kahapon eh. I-extend ba yung deadline o hindi na? Po, alam niyo po, nakikipag-usap kami doon sa mga possible bidders. No? In fact, kahapon nag-meeting yung aking team na working with ADB. No? Ang sabi namin, as much as possible, sana hintayin natin yung deadline. Sumunod tayo doon sa deadline. No? Kasi po, gusto ng presidente natin na ma-implement kagad yung modernization ng Manila International Airport. And tingin ko po ay marami namang magsasubmit, yung lalo na yung mga serious bidders. No? Oo. They will submit on December 27. So as we speak today, Tuloy. no extension Oo. muna ng deadline. Opo, yan po ang position ng ating technical working group. No? Or yung tinatawag natin na Bids and Awards Committee. No? Oh. Kasi ang Bids and Awards Committee ang tatanggap ng mga bids ng prospective operators po. Pero pwede pang magbago yan, Sec, kasi today is just the 13th. May 18 days pa. Magbabago pa ba yung isip nyo? Sa ngayon po, talagang nakaset muna sa December 27. No? Okay. Pwede natin na matapos natin yung programa sa oras na tinakda natin. No?